Good evening everyone, magandang gabi po sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel. So now it's January 1. Ayan, dito po ay 10:40 na po ng gabi sa Israel. So magandang gabi po sa ating lahat. And anyway, Happy New Year po sa bawat isa. And nagpapasalamat tayo sa Panginoon because of His goodness and faithfulness noong mga nakarang taon to 2023. And now, we praise the Lord dahil isa tayo sa mga mapalad. Yan, isa tayo sa mga blessed na nakarating po ng 2024. And I believe God has a plan. Meron pa rin plano yung Panginoon sa buhay natin. But anyway, bago po tayo matulog, good morning na po dyan sa Pilipinas, magkaroon na po tayo ng Bible reading. So we are going to start in the book of Proverbs chapter 1, verses 1 to 19. Sabi dito, ang kasabihan ni Solomon, anak ni David at hari ng Israel. Dito makikita pa rin natin, dito pa lang makikita natin na ang bayan ng Israel, meron na pong hari. And ang isa sa mga naging hari dyan si David, and sumunod sa kanya yung kanyang anak na si Solomon. So here's the kingdom of Israel here in Israel. Sabi dito, makakatulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at patuto sila at maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Tinuturo ng mga ito kung paano maging matalino sa buhay, honest, makatarungan at patas. Dahil sa mga ito, tatalas ang isip ng mga walang alam at matututong mag-decide ng tama ang mga kabataan. Verse 5, hayaan mong makinig ang mga marunong para dumami pa ang alam nila at ang mga matalino maging mahusay pa, para maintindihan nila ang malalim na meaning ng mga kasabihan at palaisipang sinasabi ng matalino. Verse 7, pag may takot ka kay Lord, yan ang simula ng pagiging marunong. Minamaliit ng mga walang alam ang karunungan at disiplina. Anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong baliwalain ang pangaral ng nanay mo. Parang korona ang mga yon sa iyong ulo at kwintas sa liig mo. Anak, pag niyaya ka ng masasama na gumawa ng kasalanan, huwag kang pumayag. Pag sinabi nila, tara, sama ka, may papatayin tayo, trip lang, mag-abang tayo ng kahit sino lang dyan, tingnan mo, buhay pa sila at malakas, pero sa gagawin natin, siguradong diretso sila sa hukay. Kukunin natin lahat ng kayamanan nila, ang mga bahay natin, pupunuin natin ng mga nakaw. Tara, sama ka sa amin. Hati-hati tayo sa makukuha natin. Anak, sa mga ganong tao, huwag kang sumama. Huwag mong sundan yung nilakaran nila. Nagmamadali silang gumawa ng masama at lagi silang handang pumatay ng tao. Walang kwentang maglagay ng trap pag nakatingin ang ibong hulihin. Pero yung masasamang tao gumagawa ng trap. Tapos yung trap din yun ang papatay sa kanila. Ganyan ang napapala ng mga yumayaman sa karahasan. Ninanakaw sa kanila ang buhay nila. So dito mga kapatid sa Proverbs 1 verse 1 to 19, isa sa mga lesson na nakita ko dito, we need to choose the right kind of people. Sabi dito, bilang anak ng Diyos, you need to choose your company. Huwag kang sumama sa masasama. Ibig sabihin, you need to choose a right kind of friend, a right kind of acquaintances, a right kind of close friend. Kasi nga, kung sino yung mga kasama mo, minsan nadadamay ka. Kaya you need to choose and pray for right kind of people. Siyempre dapat yung mga tao rin na sumusunod sa Panginoon, mga tao na gusto rin mag-grow sa Panginoon, kasi kung mga kasama mo puro lasinggero, you will be a lasinggero. Yung mga kasama mo puro mga marites, magiging marites ka rin. O mga kasama mo puro utangera, magiging utangera ka rin. At kung yung mga kasama mo puro nagmumura, magiging magmumura ka rin. But if your companion are people who are serving the Lord, who want to grow in the Lord, magiging lalapit ka rin sa Panginoon. So dito, napakaganda ng advice ni Solomon bilang mga anak ng Diyos. Yung anak dito, no, my son. So tayo ng mga anak ng Diyos, while we're here in this world, there are so many people right now, mga tao na malayo sa Panginoon. So it's our choice pa rin. Dapat marunong tayong mamili ng tunay na kaibigan, tunay na mga tao na makatulong sa atin na malaki, na magdala sa atin palapit sa Panginoon. So that is our simple devotion mga kapatid, Proverbs chapter 1 verse 1 to 19. Actually, kung babasahin mo ulit ito, you can learn a lot of lessons in this book mga kapatid, sa Proverbs chapter 1 up to 19. So isa pa dito mga kapatid, sabi diyan, pag may takot ka kay Lord, yan ang simula ng pagiging marunong. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ayan, dapat while we are here in this world, especially ngayon 2024, dapat isa sa mga plans mo, isa sa mga desire mo, makilala ang Panginoon mga kapatid. So ayan, maraming salamat. This is our simple Bible reading, and may the Lord continue to bless us this 2024. Panalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Panginoon saan ka man ngayon.
And see you again sa mga susunod po natin na video. Paalam.